Hindi ka ba masasira? Hello mga mami, sinatid na nga lang ako ng daddy ni Kyle at hindi na nga ako magdadala ng e-bike. Nag-half-bat nga lang ako at wala na talagang suklay-suklay. Buti na nga lang talaga at tumigil na yung ambon. Kaya naman para nga mas mabilis, single na nga lang kami sumakay. Di pa nga din talaga ako nag-uumagahan nito kaya naman nagpandesal na nga lang muna ako. Habang papunta naman ako sa room nila Kyle, nakita ko nga dito si Iya. Inalis nga ni Iya yung pinusod sa kanya kanina ng mami niya. Kaya naman mukha talaga kaming bruha ngayon dalawa, Diyos ko po. Kakatapos nga lang talaga niyang kumain ng tanghalian pero pupunta na naman siya dito sa kantin. Sabi ko nga sa kanya, pupunta na ako sa room ng Kuya Kyle niya. Puntahan naman na niya yung kaklase niya dahil may bibilin nga daw sila. Tapos na nga ni Ate Noemi pakainin si Iya pero si Ella ay hindi pa rin. Mas maaga kasi yung uwian ng grade 3 kaysa sa grade 5. Dating ko naman dito, hindi pa nga labasan nila Kyle. Pero maya-maya nga lang, nagpalabas na nga rin yung teacher nila. Tuwang-tuwa nga si Kyle dito dahil hindi nga talaga ako nagdala ng food niya. Bali sa ino-orderan nga ng advisor niya at ng iba niyang kaklase, umorder na nga lang din talaga ako doon. Kasi sinasabi nga sa amin ni Kyle na gusto nga daw niyang maitry doon at wag na namin siyang dala. Nung una nga, ayaw pa talagang kunin ni Kyle dahil ang sabi niya nga, dadalan nga daw siya ng mami niya. Nung nakita nga ako ni Kyle at pinakita niya sa akin, umokay ako, kaya naman grabe talaga yung ngiti ni Kyle. Habang inaayos nga ni Kyle yung food niya dito, natapunan nga siya ng toyo dito sa uniform niya. Kaya naman, sabi ko nga sa kanya, alisin na nga muna niya yung polo niya at lalabahan ko nga dito sa CR nila. Buti na nga lang talaga at may powder dito. Tapos, dun nga sa bandang may toyo, yun lang talaga yung kinusot ko. Para nga matuyo na din kaagad, tinapat ko nga dito sa electric fan nila Kyle. Nayaan ko na nga munang kumain dun si Kyle at asikasuhin niya yung sarili niya. Gusto ko lang din talaga ako yung gumagawa para mas mabilis at maayos nga. Alam niyo naman, kapag bata, lagi ngang nagmamadali yan. Natid na nga ako ni Kyle dito sa may labas ng room nila. Tapos, binababa niya talaga yung shirt ko, Diyos ko po. Lulugang nga ako, pero sabi niya nakikita nga daw talaga yung gilid ng tiyan ko, kaya ginaganon niya. Sa totoo lang, mas mahigpit pa talaga si Kyle kaysa sa daddy niya, lalo na sa mga sinusuot ko. Pero pag kasama ko naman siya, or kaya naman yung daddy niya, okay lang naman na ganito yung mga suot ko, Diyos ko po. Pagkatapos naman asikasuhin ni Ate Noemi si Ella, umalis na nga din kami kaagad at namasahin na nga lang kami dito sa tricycle. Pupunta nga sana kami kila ate, pero sabi ko nga kila tatay na lang. Dahil festa nga din talaga ngayon kila tatay. Para naman, mamayang hapon, bago nga namin sunduin yung mga bata, makapaglibot-libot na. Nagulat pa nga ako dito dahil magkamukha pala kami dito ng slipper ni Ate Noemi. Napakasarap talaga sa paa nito, tapos ang ganda pa pag suot mo. Nagulat nga ako dahil bumili din pala siya nito. Namahinga nga lang kami ng konti kila tatay, tapos nung 3 o'clock na nga, pumunta naman kami dito sa may Zack. Ito nga lang yung minerienda namin ngayon, siomay at chichaw. Si Ate Noemi nag-siopaw, tapos nakihati nga lang ako sa kanya ng banana cue. Umikot-ikot nga lang talaga kami dito at bibilan ko sana ng shirt si Kyle. Masyadong malalaki kaya naman hindi na ako bumili. Yun lang, thanks for watching, bye-bye!